Ang pag-iwas sa sakit ay nangangailangan ng holistic approach, ibig sabihin, kailangan natin alagaan ang ating katawan at kalusugan sa maraming paraan. Isa, hygiene. Paghuhugas ng kamay, regular na maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig, lalo na bago kumain, pagkatapos gumamit ng palikuran, at pagkatapos makipag-ugnayan sa mga taong may sakit. Pagtakip ng bibig at ilong, takpan ng bibig at ilong gamit ang tissue o siko kapag umuubo o bumabahing upang maiwasan ang pagkalat ng mga mikrobyo. Paglilinis ng kapaligiran, panatilihing malinis ang inyong tahanan at kapaligiran. Regular na maglinis at mag-disinfect ng mga madalas hawakan na bagay. 2. Malusog na pamumuhay. Balanseng nutrisyon, kumain ng masustansyang pagkain na mayaman sa prutas, gulay, at protina. Limitahan ang pagkain ng matataba at matatamis na pagkain. Regular na ehersisyo, mag-ehersisyo ng regular para palakasin ang immune system. Sapat na tulog, magpahinga ng sapat na oras para makapagpahinga ang katawan at makapag-repair ng mga cells. Pag-iwas sa paninigarilyo at pag-inom ng alkohol, ang paninigarilyo at pag-inom ng alak ay nagpapahina sa immune system. Pag-iwas sa stress, ang stress ay maaaring magpapahina sa immune system, kaya mahalagang magkaroon ng mga paraan para ma-manage ang stress. 3. Pagbabakuna. Kumpletuhin ang pagbabakuna, sumunod sa schedule ng pagbabakuna para sa inyong edad. Ang pagbabakuna ay isang epektibong paraan para maiwasan ang maraming sakit. 4. Pag-iingat sa pandemya. Physical distancing, panatilihin ang distansya sa mga tao, lalo na kung may sakit. Pagsusuot ng mask, magsuot ng mask sa mga pampublikong lugar kung kinakailangan. 5. Pagkonsulta sa doktor. Regular na check-up, magpa-check-up sa doktor ng regular para sa mga early detection ng sakit. Ang pag-iwas sa sakit ay isang patuloy na proseso. Ang pagsunod sa mga tips na ito ay makakatulong upang mapababa ang inyong posibilidad na magkasakit. Tandaan na ang impormasyong ito ay pangkalahatan lamang, at maaaring kailanganin ninyong kumonsulta sa isang doktor para sa inyong partikular na sitwasyon.